Ika-114 ng Mayo 1993, 6 ng gabi, sa harap ng gusali ng mga silid-ensayuhan ng Kolehiyo ng Musika sa Universidad ng Pilipinas. Diliman, isang dalaga ang biglang naglaho. Siya si Sofia Reyes, 22 taong gulang, isang pianista. Siya ang henyong napili bilang kinatawan ng Pilipinas para sa prestihiyosong Chopin International Piano Competition na gaganapin makalipas lamang ang isang buwan. Ayon sa kanyang mga propesor, si Sofia ay isang talento na isang beses sa isang dekada lamang kung sumulpot. Patunay rito ang kanyang mga karangalan. Sa edad na 11, siya ang pinakabatang nagwagi sa National Music Competitions for Young Artists, NAMSIA. At sa edad na 19, nakuha niya ang ikalawang pwesto sa tanyag na Tchaikovsky Competition. Ngunit matapos niyang lisanin ang silid-ensayuhan, para siyang bulang naglaho, ang huling nakakita sa kanya ay bandang 5:55 ng hapon. Isang nakababatang estudyante sa kolehiyo ang nakasalubong niya sa pasilyo. Ayon dito, tulad ng dati, bitbit ni Sofia ang kanyang bag ng mga piyesa ng musika habang bumababa ng hagdan. Nakita pa siyang lumabas ng gusali, ngunit pagkatapos noon, wala nang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Noong una, inakala ng lahat na isa lamang itong simpleng paglalayas. Marahil ay dahil sa matinding stress na dulot ng papalapit na kompetisyon. Ngunit walang anumang bawas sa bank account ni Sofia at ang lahat ng kanyang damit at pasaporte sa bahay ay hindi ginalaw. Higit sa lahat, ang pinakamamahal niyang singsing, isang pamana mula sa yumaong lola, ay naiwan sa kanyang silid. Hindi ito isang planadong pag-alis. Agad na kumilos ang pulisya. Hinalughog nila ang mga boarding house at dormitoryo sa paligid ng universidad. Ipinakalat ang kanyang larawan sa mga kahera ng mga istasyon ng bus sa Cubao at Pasay. Noong mga panahong iyon, wala pang CCTV. Tanging sa alaala ng mga tao sila umaasa. Lumipas ang ilang araw ngunit wala pa ring lead. Ang ina ni Sofia, na tila nawawala na sa sarili, ay pagala-gala sa harap ng universidad. May hawak na polyeto, tinatanong niya ang bawat dumadaan. Hindi niyo ba nakita ang anak ko? Parang awa niyo na. Kung nakita niyo siya, tawagan niyo kami. Pagmamakaawa niya habang umiiyak. Ang kanyang ama naman ay tahimik na nagpapabalik-balik sa himpilan ng pulisya at sa bahay, laging naghihintay sa tabi ng telepono. Lumipas ang isang buwan. Ang Chopin competition na dapat sanang sasalihan ni Sofia ay nagpatuloy na may ibang kinatawan. Pinanatili ng universidad ang kanyang enrollment at isinara ang kanyang locker. Ang investigasyon ay unti-unting nauwi sa wala. Lumutang ang teorya ng kidnapping, ngunit walang tumatawag para humingi ng ransom, walang anumang banta. Isinasaalang-alang din ang posibilidad na may kinalaman dito ang isang sindikato, ngunit si Sofia ay isang ordinaryong estudyante lamang mula sa isang pamilyang hindi naman mayaman o maimpluwensya. Lumipas ang isang taon, nawala na ang interes ng publiko at hindi na rin ito ibinabalita ng media. Tanging ang pamilya na lamang niya ang patuloy na naghihintay, umaasa sa isang himala. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa ibabaw ng piano sa silid-ensayuhan na huling ginamit ni Sofia, ang maliit na silid, sa dulo ng ikatlong palapag may isang piyesa ng musika. Chopin's Nocturne Op. 9 No. 2, ang kantang inihahanda niya para sa kompetisyon. Sa gilid ng papel may nakasulat sa lapis, tila minadali, "Hindi ko na kayang tumugtog." 6 na salita lamang. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng mga pulis tungkol dito. Para sa isang investigador, ito ay isang pahiwatig ng pagpapakamatay. Para sa iba, ito'y simpleng hinaing lamang ng isang musikero na nahihirapan sa kanyang pagsasanay, walang anumang malinaw. At lumipas ang 13 taon. Marso 2006, isang tawag ang natanggap ng Quezon City Police District, QCPD Station 9.
Nagpakilala ang tumawag bilang kapatid na babae ni Sofia Reyes. Nanginginig ang kanyang boses. Ako po, ang ate ni Sofia. Mayroon po akong sasabihin tungkol sa nangyari sa kanya. Ang isang tawag na iyon ang muling bumuhay sa kasong natulog sa loob ng 13 taon. At isang katotohanang hindi inaasahan ng sinuman ang nagsimulang lumabas. Ang taong pinakamalapit sa kanya ang siyang nagtatago ng pinakamalaking lihim. Bago natin simulan ang kwento ngayon, sandali lang po. Ang pagpindot nyo sa subscribe at like ay malaking tulong para maipagpatuloy ko ang pagkukuwento. At pakisulat na rin sa comments kung saang lugar nyo pinakikinggan ang istoryang ito. Babatiin ko kayo isa-isa. 15 ng Mayo 1993, 9 ng umaga. Isang tawag ang natanggap ng Administrative Office ng UP College of Music. Ang ina ni Sofia ang tumawag, nag-aalala ang boses. Hindi po umuwi ang anak ko kagabi. Laging umuwi, yon bago mag-alas 8 pagkatapos mag-ensayo, pero kagabi hindi na namin siya makontak. Noong una, hindi ito gaanong pinansin ng staff. Karaniwan lang naman sa isang estudyante sa kolehiyo ang hindi umuwi ng isang gabi. Ngunit may katiyakan sa boses ng ina. Hindi po ganon ang anak ko. Hinding-hindi niya gagawin yon. Agad na tinawagan ng staff ang dekano ng kolehiyo, si Profesor Antonio de Leon. Nang marinig niya ang balita, agad niyang naramdaman na seryoso ang sitwasyon. Papunta na si Sofia sa Poland sa susunod na buwan at halos 10 oras siyang nagkukulong sa practice room araw-araw. Imposibleng lumiban si Sofia nang walang paalam. Kailangan nating alamin agad to. Si Profesor de Leon mismo ang pumunta sa gusali ng mga silid ensayuhan. Kinatok niya ang pinto ng personal na silid ni Sofia sa dulo ng 2 palapag, ngunit walang sumasagot. Nang buksan niya ito gamit ang susi, wala siyang naabutan. Tanging isang piyesa ng musika ang nakalatag sa ibabaw ng piano. Chopin's Nocturne Op. 9 No. 2. At sa gilid nito, ang sulat kamay na mensahe, "Hindi ko na kayang tumugtog." Kinabahan si Profesor de Leon, ngunit hindi pa siya makagawa ng konklusyon. Maaaring may sakit lang si Sofia o lumabas para magpahangin. 10:10 ng umaga, isang formal na missing person report ang isinampa sa QCPD Station 9. Ang nag-ulat ay ang ama, si Arturo Reyes, 51 taong gulang, isang guro sa high school. Nanginginig ang kamay niya habang pinipirmahan ang ulat. "Hindi po namin makontak ang anak ko mula pa kagabi. Parang awa niyo na, hanapin niyo siya." Ang humawak ng kaso ay si Detective Ricardo Vargas, isang veteranong pulis sa edad na 45. Nagtanong siya ng ilang bagay. "Mayroon po bang pagkakataon na naglayas na ang anak ninyo dati?" "Kahit kailan po." "Hindi. Kamakailan ba? May problema ba siya sa boyfriend o sa eskwela?" "Piano lang po ang buhay ng anak ko. Wala siyang interes sa iba." Tumango si Detective Vargas, ngunit sa isip niya, malamang ay paglalayas lang ito. Karaniwan sa isang 22 taong gulang na dalaga ang mawala ng 1 o 2 araw. Gayunpaman, sinimulan niya ang investigasyon ayon sa protocol. Nambada, ng hapon, dumating ang mga investigador sa UP campus. Una nilang pinuntahan ang College of Music kung saan huling nakita si Sofia. Ang janitor ng gusali, si Mang Celso, 22 taong gulang, ay kalmadong nagsalaysay. "Kahapon po, mga alas 5:30 ng hapon, nakita kong bumababa si Sofia galing sa 2 palapag. Mag-isa lang po ba siya?" "Opo, mag-isa. Gaya po ng dati." "Ano po ang itsura niya o kilos?" Nag-isip sandali si Mang Celso. Wala naman pong kakaiba. Pero yung bag niya na may mga piyesa, parang ang bigat, nakatagilid po kasi. Umakyat ang mga investigador sa silid ensayuhan. Madilim at makipot ang pasilyo sa 2 palapag. Kumikislap ang ilang fluorescent na ilaw. Ang silid ni Sofia ay nasa kaliwang dulo. Sa loob, may isang upright piano. Puno ng mga poster ng mga concert ang dingding.
Sa mesa, maayos na nakalagay ang ilang music sheet, lapis at pambura. Kinuna ng litrato ng pulis ang piyesa sa ibabaw ng piano. Hindi ko na kayang tumugtog. Ano ang ibig sabihin nito? Isang pahiwatig ng pagpapakamatay o simpleng pagkadismaya lang? Hinalughog nila ang buong silid, binuksan ang mga drawer at tiningnan ang basurahan. Walang kakaibang natagpuan, maliban sa ilang lukot na music sheet sa basurahan. Puno ito ng mga nota, ngunit may mga bakas ng marahas na pagbura. 4 ng hapon, tinipon ng mga investigador ang mga kaklase ni Sofia. 12 estudyante mula sa 3 taon ng piano department. Isa-isa silang kinapanayam. Ang una ay si Ana Cruz. Tahimik po si Ate Sofia. Hindi pala salita at laging nasa ensayo lang. Wala ba siyang malapit na kaibigan? Umiling si Ana. Wala po siyang naging sobrang close. Mag-isa siyang kumakain ng tanghalian at laging nasa practice room kahit break time. Boyfriend? Wala po yata. Sa pagkakaalam ko po. Ang pangalawang kinapanayam ay si Miguel Castro, isang sophomore. Kagabi po, 5:05 ng hapon, nakita ko si Senior Sofia sa hallway. Lumapit ang investigador. Saan siya papunta? Pababa po ng hagdan. Tumango lang po siya sa akin at nagpatuloy sa paglakad. Ano ang itsura ng mukha niya? Nag-atubili si Miguel. Ganon pa rin po. Walang ekspresyon. Palagi naman po siyang ganoon. Ang pangatlo ay isang lalaking kaklase, si Leo Ignacio. Henyo po, si Sofia. Walang sinuman sa amin ang makakapantay sa kanya. Mayroon bang naiinggit sa kanya? Ngumiti ng mapait si Leo. Inggit? Siyempre po, marami. Pero wala pong direktang umaaway sa kanya. Tanggap po kasi ng lahat na magkaiba ang level namin. Aking ng gabi, pumunta ang mga investigador sa bahay ni na Sofia sa isang luma-lumang apartment sa Project 4, Quezon City. Ang ina, si Elena Reyes, 48, ay mugto ang mga mata. Ang ama, si Arturo, ay nakaupo sa sofa, nakatitig sa telepono. Maaari po ba naming tingnan ang kwarto ng anak ninyo? Tumango ang mag-asawa. Ang silid ni Sofia ay maliit, mga 4 na metro kwadrado lamang. Isang mesa, aparador at kama lang ang laman. May mga poster ni na Beethoven at Chopin sa dingding. Binuksan ng mga investigador ang aparador. Maayos ang mga damit. Sa drawer, nandoon ang kanyang passbook at selyo. Pati ang pasaporte niya ay nandoon din. Mukhang hindi planadong pag-alis, bulong ni Detective Vargas. Sa isa pang drawer, may isang diary. Sa pahintulot ng magulang, binuksan ito ng detective. Ang pinakahuling entry ay noong Mayo. Wala pang 1 buwan bago ang kompetisyon. Hindi sumusunod ang mga daliri ko. Bakit ba ang hirap? Kailangan kong magsanay pa ng mas mabuti. Blanko ang sumunod na pahina. Karamihan ng laman ng diary ay tungkol sa kanyang pagsasanay. Halos walang emosyonal na pahayag. May isang entry lamang na nagpapakita ng damdamin. Noong Abril 19, pagod na ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Ang kompetisyong ito ang magbabago sa buhay ko. Isinara ng detective ang diary. Walang anumang pahiwatig ng pagpapakamatay o paglalayas. Kamakailan po, may nakaaway ba ang anak ninyo? Umiling ang ina. Wala po. Si Sofia, uwi bahay lang yan. Pagkatapos kumain, matutulog na. Sa pamilya po, mayroon ba siyang nakaalitan? Nagatubili ang ina bago sumagot. Mayroon po siyang ate, si Stella. Estudyante rin po ba ng musika? Opo. Parehong universidad, parehong kurso, 4th year na po. Itinala ito ng detective. Nasaan po siya ngayon? Nasa kwarto niya. Kumatok ang ina sa pinto. Bumukas ito at lumabas ang isang babaeng 25 taong gulang, si Stella Reyes. Umiwas siya ng tingin sa detective. Kailan mo huling nakausap ang kapatid mo? Noong isang araw po, gabi ng Mayo, dadlabi ng Mayo. Ano ang pinag-usapan ninyo? Natahimik sandali si Stella. Wala naman po. Sinabi ko lang na galingan niya sa ensayo.
May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Wala po. Tahimik lang siya, gaya ng dati. Pinagmasdan ng detective ang ekspresyon ni Stella, tila hindi siya komportable. Ngunit wala namang kahina-hinala. May alam ka bang lugar na posibleng pinuntahan niya? Hindi ko po alam. Maikling sagot ni Stella bago bumalik sa kanyang silid. 8 ng gabi. Sinimulan ng mga investigador na ikutin ang mga apartment at boarding house sa paligid ng universidad. Ngunit walang sinumang nakakita kay Sofia. Kinabukasan, Mayo 16, naging mas malawakan ang paghahanap. Ipinakalat ng pulisya ang larawan ni Sofia sa mga tindero sa lugar. Ang may-ari ng karinderya, tindahan ng school supplies at convenience store ay tinanong. Karamihan ay umiling, ngunit may isang nagbigay ng lead. Ang may-ari ng isang karinderya sa tapat ng universidad, si Aling Nena. Kilala ko ang batang yan. Minsan, bumibili yan ng merienda dito. Nakita niyo po ba siya noong gabi ng Mayo 14? Tumango si Aling Nena. Oo, nakita ko siya. Mga lagpas alas 6 ng gabi. Nag-take out siya ng turon. Kinabahan ng detective. Mag-isa lang po ba siya? Oo, mag-isa lang. Nakita niyo po ba kung saan siya nagpunta? Papunta siya sa direksyon ng sakayan ng jeep. Agad na pumunta ang mga pulis sa sakayan, ngunit wala nang nakakaalala kay Sofia. Mayo 17, pinalawak ng pulisya ang sakop ng investigasyon sa mga istasyon ng bus, ngunit wala pa ring nakakita sa kanya. Mayo 2, nagsimulang ibalita ng media ang kaso. Henyo ng musika mula UP, nawawala. Ilang tawag ang natanggap ng pulisya, ngunit karamihan ay maling impormasyon. Ngunit noong Mayo 20 adinama, isang mahalagang impormasyon ang dumating. Ang tumawag ay si Aling Lourdes, isang tagalinis malapit sa gusali ng kolehiyo ng musika. Noong gabi po ng Mayo 14, may kakaiba akong nakita. Ano po yon? Sa likod po ng gusali, malapit sa tapunan ng basura. Mga alas 6:30 ng gabi, may 2 taong nag-uusap doon. Inayos ng detective ang kanyang upo. 2 tao? Opo, parehong babae. Yung isa po, maliit at mahaba ang buhok. Yung isa, mas matangkad. Nakita niyo po ba ang mukha nila? Umiling si Aling Lourdes. Medyo malayo po kasi, mga 20 metro siguro, at padilim na noon. Narinig niyo po ba ang pinag-uusapan nila? Hindi naman po malakas, pero parang kakaiba ang tensyon. Mukhang nagtatalo po sila. Nagtatalo? Parang may iwinawasiwas na kamay. Yung isa, parang galit. Mabilis na nagsulat ang detective. Anong nangyari pagkatapos? Hindi ko na po alam. Kumuha po kasi ako ng gamit sa paglilinis at pagbalik ko, wala na sila. Posible po bang si Sofia Reyes ang isa sa kanila? Hindi sigurado si Aling Lourdes. Ewan ko po, hindi ko po masabi. Hindi ko po kasi nakita ng maayos ang mukha. Mahalaga ang testimonyo na ito. Kung may kaaway si Sofia, maaaring konektado ito sa kanyang pagkawala. Muling tinawag ng mga pulis ang mga estudyante, ngunit walang umamin na nasa likod sila ng gusali noong gabing iyon. Mayo 20, natigil ang investigasyon. Habang muling sinusuri ang likod ng gusali, isang maliit na bagay ang natagpuan sa tabi ng kanal. Isang silver na ipit sa buhok. Ipinakita ito sa mga magulang ni Sofia. Napaiyak ang ina. Kay Sofia yan. Ako ang bumili niyan para sa kanya noong nakaraang taon. Mayroon na silang pisikal na ebidensya. Patunay na nandoon si Sofia sa likod ng gusali. Ang tanong, sino ang kasama niya? Sinubukan nilang kumuha ng fingerprints sa ipit, ngunit nabigo sila dahil nabasa na ito ng ulan. Hindi pa karaniwan ang DNA testing noon. Lumipas ang mga buwan at taon. Nalimutan na ng mga tao si Sofia Reyes. Ang kaso ay nanatiling isang misteryo. Ngunit ang katotohanan ay hindi naglalaho. Ito'y nakatago lamang sa alaala at konsensya ng isang tao. At pagkatapos ng 13 mahabang taon, isang tawag sa telepono ang nagbago sa lahat. 7 ng Marso 2006, 10 ng umaga.
Isang tawag ang natanggap ng QCPD Station 9. Maaari po bang makausap ang detective na humawak sa kaso ni Sofia Reyes? Isang babae ang nasa linya, nanginginig ang boses. Ang detective na sumagot ay nalito. 13 taon na ang nakalipas. Ang orihinal na investigador, si Detective Vargas, ay matagal nang retirado. Matagal na pong cold case yan. Bakit po? Isang mahabang katahimikan. Ako po ang ate ni Sofia. Si Stella. 2 ng hapon, dumating si Stella sa himpilan. Sa edad na 38, mas payat at mukhang pagod siya. Ang bagong humahawak sa kaso ay si Detective Marco Santos, 35. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Tanong ni Detective Santos. Hindi agad nakapagsalita si Stella. Sa loob po ng 13 taon, nagsinungaling ako. Binuksan ni Detective Santos ang recorder. Simulan niyo po sa umpisa. Noong gabi ng Mayo 14, 1993, nakita ko po si Sofia sa likod ng gusali ng kolehiyo ng musika. Kinabahan ang detective. Ito ang mismong lugar na tinukoy ni Aling Lourdes. Anong nangyari doon? Humagulgol si Stella. Nag-usap po kami. Hindi, nagtalo po kami. Tungkol saan? Hindi sumagot si Stella. Pagkatapos po noon, hindi ko na siya nakita. Ako po ang huling taong nakakita sa kanya. Saan siya nagpunta pagkatapos ng pagtatalo ninyo? Hindi ko po alam. Ako po ang unang umalis. Naiwan po siya doon. Bakit niyo po itinago ito sa loob ng 10 taon? Yumuko si Stella. Natakot po ako. Natakot akong pagbintangan. Naramdaman ni Detective Santos na may itinatago pa si Stella. Muling binuksan ang kaso. Ang mga lumang ebidensya, ang pyesa, ang diary at ang ipit sa buhok ay ipinadala sa PNP Crime Laboratory. Gamit ang bagong teknolohiya, umaasa silang may matutuklasan. 15 ng Marso, lumabas ang resulta. May natagpo ang microscopic na himaymay ng tela na nakasiksik sa ipit, cotton. Muling ipinatawag si Stella. Anong suot mo noong gabi ng Mayo, 14, 1993? Hindi ko na po matandaan. Matagal na po yon. Pilitin ninyong alalahanin. Parang puting blouse po. Cotton yata. Nasaan na ang damit na yon? Matagal ko na pong itinapon. Nagkaroon ba kayo ng pisikal na kontak ng kapatid mo? Wala po. Kung ganoon, bakit may hibla ng tela mula sa damit mo sa ipit niya? Namutla si Stella. Hindi ko po alam. Miss Reyes, mas mabuting sabihin niyo na ang totoo. Alam naming may itinatago kayo. Umagulgol si Stella. Wala po talaga akong ginawa. Sinuri ng mga investigador ang background ni Stella. Kinapanayam ang mga dati niyang kaklase. Isang kaibigan, si Cherry, ang nagsalita. Laging naiinggit si Stella kay Sofia. Sabi niya, bakit daw kahit anong gawin niya, hindi niya mapantayan ang kapatid niya. Pakiramdam niya, mas mahal ng mga magulang nila si Sofia. 25 ng Marso, isang malaking balita mula sa Crime Lab. Sa mga siwang ng semento malapit sa kanal sa likod ng gusali, may nakitang bakas ng dugo, type A. Pareho sa blood type ni Sofia. Muling ipinatawag si Stella. May nakitang dugo sa lugar. Type A, kapareho ng sa kapatid mo. Nanginginig si Stella. Hindi ako. Wala akong alam diyan. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing yon? Sa wakas, bumigay si Stella. Aksidente ko po siyang naitulak. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Nagalit po ako sa kanya. Puro na lang kompetisyon ang bukang bibig niya. Sinigawan ko siya. Ikaw lang ba ang nahihirapan? Tapos, sinabi niya sa akin ng malamig, hindi mo maiintindihan kasi wala kang talento. Nagpatuloy si Stella sa pag-iyak. Doon po ako nawala sa sarili. Itinulak ko siya, hindi naman po malakas. Pero natapilok siya sa semento sa gilid ng kanal. Nabagok po ang ulo niya. Anong ginawa mo? Tumakbo po ako. Natakot po ako. Isinatinig ni Detective Santos ang pinakamasakit na tanong. Hindi mo man lang ba siya tinulungan? Tumawag ng ambulansya?
umiling si Stella. Natakot po ako na maging salarin. Base sa kanyang testimonya, ang kaso ay naging homicide at hindi na missing person. Ngunit may kulang pa, ang katawan. Saan mo siya dinala? Sa puntong iyon, tuluyan nang gumuho si Stella at isinalaysay ang buong katotohanan. Bumalik po ako pagkatapos ng 1 oras. Umaasa akong buhay pa siya, pero malamig na po siya. Wala ng pulso. Kinaladkad ko po ang katawan niya papunta sa may kakahuyan sa likod ng eskwelahan. Hinukay ko po ang lupa gamit ang mga kamay ko at mga bato. Doon ko po siya inilibing. Sinuyod ng pulisya ang lugar na itinuro ni Stella. Sa isang liblib na bahagi ng maliit na gubat, natagpuan nila ang isang nabubulok na bag. Sa loob, mga luma at marupok na piyesa ng musika. Ilang metro mula roon, sa ilalim ng lupa, natagpuan nila ang isang kalansay. Pagkatapos ng 12 taon, natagpuan na si Sofia. Nagsimula ang autopsy. Kinumpirma nito na ang sanhi ng kamatayan ay blunt force trauma sa ulo. Ngunit may isa pang natuklasan, isang luma at magaling ng bali sa kanang palasingsingan. Sa medical records ni Sofia, may ulat ng aksidente noong 1990. Nahulog daw ang takip ng piano sa kanyang kamay. Ang kasama niya noon ay si Stella. Sa huling interogasyon, inamin ni Stella ang lahat. Noong 1990, sinadya niyang ihulog ang takip ng piano sa kamay ni Sofia dahil sa inggit. Si Sofia, para protektahan ang kanyang ate, ay sinabing aksidente lang ito. Ang insidenteng iyon ang nagpakita ng malalim na ugat ng galit at inggit ni Stella. Nagsimula ang paglilitis. Sinampahan si Stella ng kasong murder. Iginigiit ng depensa na ito ay homicide lamang dahil walang intensyon na pumatay. Ngunit isinaalang-alang ng korte ang pattern ng pananakit, ang pag-iwan sa biktima at ang pagtatago sa krimen sa loob ng 10 taon. Tumestigo ang kanilang mga magulang. Sa pagitan ng mga hikbi, sinabi ng ina, "Minahal namin silang pareho. Kung naramdaman ni Stella na hindi, kasalanan namin yon. Pero hindi yon sapat na dahilan para patayin ang sarili mong kapatid." Hinatulan si Stella Reyes ng homicide at desecrating a corpse. Sinentensyahan siya ng 12 taong pagkakakulong. Sa kulungan, dinalaw siya ng kanyang mga magulang sa huling pagkakataon. "Bakit, Stella? Bakit?" tanong ng ina. "Gusto ko lang pong mapansin. Gusto ko lang din pong mahalin," sagot niya. "Hindi ka na namin anak," ang tahimik na sabi ng ama bago sila tuluyang umalis. 20 ng Hulyo 2006, inilibing ang mga labi ni Sofia. Dinaluhan ito ng kanyang mga dating kaklase at propesor. Sa harap ng kanyang puntod, sinabi ni Profesor De Leon, "Sofia, kung nakarating ka lang sana sa Poland, sigurado akong ikaw ang mananalo." Pagkatapos ng 15 taon noong 2021, nakalaya si Stella Reyes. Wala nang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay hindi na nagpakita. Nawala na lang din siya na parang bula. Taon-taon, binibisita ng mag-asawang Reyes ang puntod ni Sofia. Nagdadala sila ng isang maliit na music player at pinapatugtog ang Chopin's Nocturne Op. 9 No. 2. Ang kantang dapat sanay magdadala sa kanya sa entablado ng mundo. Ang inggit ng pinakamalapit na tao ang pumutol sa pangarap ng isang henyong pianista at sumira sa isang buong pamilya. Ang natira na lamang ay panghihinayang. Ang kwentong ito ay isang paalala. Ang pinakamalapit sa atin ang dapat nating pinapahalagahan. Sa halip na mainggit at magalit, piliin nating magmahal at umunawa dahil ang buhay ay napakaikli para sayangin sa pagsisisi.